Gusto ko po sanang mag-teacher. Hindi na tuloy. Hindi na lang. Sinakripisyo mo yung pangarap. Mhm. Lumaki silang walang ina sa kanilang tahanan. Magkakapatid na sa kanilang murang edad, ay maagang namulat sa kahirapan. Nawalan man ang isang inang dapat sana'y mag-aalaga at sa kanila'y gagabay, hinarap nila ng sama-sama at di nag-iwanan. Kasama ko dati po yan nung sa gabi. Magtutulak kami ng karito. Sino pa? Kaming apat niya. Kayo? Mm. Pati ikaw? Nung bata ko kami. Si Ron na rin din? Apat, pati ikaw din? Subalit ngayong sila'y patuloy na sinusubok ng hamon ng buhay, sino pa ang kanilang tatakbuhan kung ang amang tangi nilang inaasahan ay minsan na rin nanganib ang buhay. Hanggang kailan ka magsasakripisyo para sa kanila? Siguro po hanggat kailangan nila ako. Hanggat kaya ko pa po. Si ate kapatid ka rin ni Ronalyn. Opo. Sama ka sa amin dito po. Huwag kang mahiya, pasok ikaw. Anong pangalan mo? Romilyn po. Romilyn. Ilang taon ka na? 19 po. 19. Siya yung tinutukoy niyo tatay na Hindi po. nagtatrabaho para sa inyo. Mhm. Ang ganda-ganda ni ate. Ano nga pangalan mo ulit? Romilyn po. Saan ka nagtatrabaho? Sa Ginhawa po. Anong trabaho mo kung okay lang? Ano po? Nag-aalaga po ng bata. Nag-aalaga. Bali, ikaw yung sumusuporta sa Sa kanila po. Opo. Seryoso talaga si ate. Wala kang pasok ngayon. Meron po. Nag-half day lang po ako. Tapos pabalik din po doon. Masasabi natin breadwinner. Bilang breadwinner, paano mai-describe mo yung sitwasyon nyo ngayon? Mahirap po. Sobrang hirap po. Siyempre, hindi ka pwedeng magpahinga. Tapos pag nagpahinga ka, kahit yung isang araw, parang ang laki kagad ng mababawas sa'yo. Ganun po. Lalo't alam mo na wala silang kakainin. Yun po, ganyan yung ginagawa ko. Wala akong ita-diaper yung kapatid ko. Kaya, kahit hindi na ako pumasok, nagtatrabaho ako para ko sa kanila. Tumigil ka na pag-aaral? Tumigil po ako. Anong naano mo lang sa pag-aaral? Grade 12 lang po. Grade Tas, 12. opo, tas- Graduate ka ng grade 12? Tapos tumigil na po ako. Tapos nagtrabaho na po ako bilang nag-aalaga po ng bata. Parang yaya ganun. Opo, yung ganun na nga po. Yaya. Yaya. Kasi hindi lang si ate Ronalyn si tatay mismo, di ba? Merong medical Opo. Kasi po situation din. ang tatay po kasi kapag matagal nakatayo, pumapaga po yung kanyang paa. Napaga po yung paa niya. Kaya po sabi ko sa tatay, huwag na siya magtrabaho. Ako na lang. Alagaan na lang ho nila yung kapatid ko. Inako may responsibilidad. Yung responsibilidad na dapat sana yung nanay mo yung... Gumagawa po. Pero ang nangyayari, ikaw ang tumatayong ina. Mhm. Ano nga nangyari sa inyo ulit? Yung nahulog po ako sa hagdanan. Sa second floor? Yung Nung sinasabi niyo sa trabaho? nag-ayos po kung ayusin ko po yung breaker ng aircon. Bumakli yung hagdanan. At bumagsak Bumihit, kayo. Bumaksak, tumama ako sa may bakal. Anong napektuhan sa inyo? Ay tanggalo isang bato. Namuha ang dugo ko sa loob Naihina ako sa Yun ang dahilan kaya tinanggal ang isang bato. durog. Durog At po, nadurog nadurog talaga. ang kanyang kaya Isang bato lang. 50-50 po siya kasi ako po yung kasama niya sa hospital nun. Sadya po nag-50-50 yung tatay nun. Ako po yung natatakot na baka ang tatay naman noon sumunod. Kaya sabi ko, dito na lang sa bahay ang tatay, tapos ako na lang yung magtatrabaho. Gano'ng katagal ka na nagtatrabaho? Halos, nito lang din po ako nagtrabaho. Pagka-graduate ko po, nagtrabaho na po ako. Kaga-graduate mo lang ng grade 12? Pagka-graduate ko lang Tapos po. dumiretso nagtrabaho ka? Trabaho na po ako agad. Gano'n ba kahirap yung wala yung inyong ina dito? Sobrang hirap po. Siyempre po, yung dapat yung edad ko dapat nag-aaral lang, nag-i-enjoy. Nangyari, yan, maaga nagtrabaho, tumigil kahit gusto ko mag-aral. Ayun po, sobrang hirap po. Kung halimbawa meron kang message para sa iyong ina, Wala na, walag na lang po. ayaw mo na. Ayun, wag na lang po. Gano'n po bang katagal na Yung matagal na po. Kami yung nagkiwalay. Bata po. bata pa kayo? Siguro po, iibasin po sa edad ko. Ilang taon 19, ka? 19 po. So, 19 years na po sila. So, ibig sabihin 19, kapapanganak mo lang. Kapapanganak pa lang sa'yo halos. Isang taon dito na sa akin kinuha ko doon sa RD. Naghiwalay na kayo. Sama ko dati po yan nung sa gabi.
Magtutulak kami ng kariton. Sino pa? Kaming apat niya. Kayo? Mm. Pati ikaw? Ano bata ho kami. Si Ronald din? Mm. Apat, pati Kami. ikaw din. Tutulak kami ng kariton. Para anong gagawin sa kariton? Hindi, naghakot kami ng mga paninda ng damit. Sama-sama kayo. Bago, Opo, dati nung bata po kami. Wala pa po siyang sakit. kakabit kami ng tolda. Bago ang bayad naman ay linggo ng hapon. Para lang talaga makasurvive. Mhm. Kasi po ang tatay lang po ang nag-ano po nun sa amin eh. Elementary pa po kaming tatlo. Tapos ang tatay po ay nagwawalis po sa palengke para lang po may baang kami kinabukasan. Tapos ihatid po kami ng tatay nakabike. Kami pong tatlo, nakasakay po kami sa bike. Kami pong dalawa, kasi maliit po kami dito eh. Kami po ay lagi sa unahan. Tapos yung kapatid ko naman pong panganay, sa likod naman po siya. Tapos lagi lang po kami nakachinelas. Pag napasok, nakachinelas lang po kami. Doon sa sitwasyon mo ngayon, Ate Romeline, kung meron kang pangarap para doon sa pamilya nyo, ano yung sana? Ano yung mga sana mo? Ano po, yung uminawa lang po sila, okay na po ko dun. Yung hindi na namin iisipin yung kakain namin kinabukasan. Ganun po, yun lang naman ang gusto ko. At sana makapagpagamot si Ako, kahit po Ronald. magkaroon lang ho siya ng paningin. Gusto ko lang ngayon magkaroon man siya ho ng paningin para ho makita niya ho kami. yung bang mga mata niya na ipas-check up. Hindi pa. Ano na, bigla na lang po siya Yung, nawala ng paningin eh. At Pag simula po siya- nung nawala ng paningin hanggang ngayon, Wala na po. hindi niyo pa napatingnan sa doktor. Hindi na po. Dati po yan eh, sobrang katal po niya. Lahat ng kamay niya ni nangangatal. Tapos naging manas po siya, yung sobrang laki niya po. Sobrang manas niya po. Tapos lagi po siya nangangatal. Tapos natutumba. Tapos parang hindi mo siya pwedeng hayaan maglakad lang mag-isa kasi matutumba mo siya. Kailan nahawakan mo talaga siya. Tapos hindi rin po siya pwedeng, hindi nakadaya-per. Ano ba sana pangarap mo? Gusto ko po sanang mag-teacher. Mag-teacher po. So, Hindi natuloy. hindi na lang. Sinakripisyo mo yung pangarap. Yun na lang. Sa kanila na lang po. Ano yung dahilan para nagdesisyon ka na tumigil sa pag-aaral? Naawa po ko sa kapatid ko kasi sobrang bait po niya sa akin nung bata po kami. Dahil lang, makakapasok lang po ako kung dahil sa kanya kasi bibigyan niya ako ng baon niya. Or kaya makakasali lang po ako sa mga Christmas party kapag may bago siyang damit dun sa kabila. Kasi po ako po dito sa tatay. Sila po doon. Kumbaga sasali lang ako sa Christmas party pag mayroon po siyang damit na ipahihiram po sa akin. Siguro kung halimbawang hindi ka nagtrabaho, anong nakikita mo sitwasyon ngayon ninyo? Siguro po yung awa ko sa tatay. Siguro kahit pag-aho siguro ang pa niyan magtatrabaho pa rin. Kung halimbawa meron kang message kay tatay, kay Ronaldin, kay ate, sa lahat ng mga kapatid mo, kung halimbawa meron kang personal message, anong gusto mo sabihin sa kanila? Ano lang ho, yung alagaan na lang ho nila yung kapatid ko. Yun na lang ho. Kasi po pag nakikita kong inaalagaan ho nila, naliliguan, parang bawing-bawi na po. Parang pag tapos na, okay na. Hindi na ako pagod. Ganun ho. Pag nakikita ko kung inaalagaan ho nila, dahil para sa kanya naman ho kung ba't ako nagsasakripisyo. Kasi wala nga ako kumagawa, hindi ko man lang siya mapagamot, papacheck up. Kaya hanggang sa diaper na lang, pagkain, yun na lang ho yung kaya kong ibigay. Hanggang kailan ka magsasakripisyo para sa kanila? Hindi ko po masabi. Hindi ko po masabi eh. Hanggat kailangan ka nila. Siguro po hanggat kailangan nila ako. Hanggat kaya ko pa po.